Happy anniversary, mahal! Masayang bati ni Jane sa kanyang nobyo. Happy anniversary din. Pasensya na't wala akong regalo. Nakayukong sabi naman ni Ray. Kadarating lang nito galing sa trabaho at talagang hinintay ni Jane para mabati lang. Ayos lang yun, mahal. Tara, kain na tayo. Nakakain na ako kanina dahil ginutom ako. Una na lang ako sa kwarto. Happy anniversary ulit. Saad nito. Matapos noon ay dire-diretso nang pumasok ang lalaki patungo sa kwarto. Nawalan na rin ng gana si Jane na kumain. Naghintay siya ng matagal kay Ray, ngunit nang dumating na ito, hindi naman pala siya nito sasabayan. Nasayang ang effort ni Jane, ngunit wala naman siyang magagawa pa. Sumunod na lang din ang dalaga sa kanilang kwarto. Doon, naabutan niyang nakahiga ng lalaki, pero gising pa naman ito. Oh, bakit ka agad kang sumunod dito? Tanong ni Ray sa kanya. Nawalan na ako ng gana. Mag-isa rin naman pala akong kakain eh. Ikaw ang bahala. Wika ng binata na para bang wala itong pakialam. Sanay na si Jane sa ganong ugali ng lalaki. Noon pa man ay hindi na talaga ito sweet sa kanya, pero mabait naman ito. Bukod pa ron, alam niyang mahal siya ni Ray. Ni wala nga itong hilig sa pakikipag-usap, lalo na sa mga babae. Basta trabaho lang ang inaatupag nito at kung minsan nakikipag-inuman sa mga kaopisina. Kinabukasan, tulad ng nakasanayan, maagang umalis ang binata. Pasok na ako sa trabaho. Paalam ni Ray. Sige, mag-ingat ka. Sagot naman ni Jane. Nagtatrabaho si Ray sa isang kumpanya at si Jane naman ay nagpa-part-time job bilang makeup artist. Kumpara sa trabaho ng kasintahan ay kalahati lang nito ang sinasahod ni Jane. Matagal na silang magkasintahan at live-in partner na rin, ngunit hanggang ngayon ay parang hindi pa rin nila pinagpaplanuhan ang tungkol sa pagpapakasal. Ilang sandali pa, may ingay na narinig ang babae sa labas ng kanilang tahanan, kaya napasilip siya sa bintana. Kaagad niyang binuksan ang pintuan nang mapagtantong mga kaibigan niya pala ang nasa labas. Hello my pretty friend! Bati ng 4 na kaibigan nitong puro babae. Pasok kayo! Dinala niyang mga kaibigan sa sala at inalok ito ng maiinom. Napadalaw kayo ngayon na. Syempre, namimiss ka namin. Ano ka ba, Jane? Wala ka ba talagang gana na dalawin kami sa amin? Kunwari ay nagtatampong saad ni Telma. Syempre, namimiss ko din kayo, pero naghahanap din kasi ako ng trabaho, kaya hindi ko na nagagawa yun. Saan na ba yung partner mo? Di ba may trabaho yun? Pumasok siya sa opisina. Siguro mga 5 minuto bago kayo dumating. Naku, ano bang plano niyong dalawa? Wala ba kayong balak magpakasal? Usisa naman ang isa. Ako, syempre gusto ko, pero hindi ko alam kay Ray. Ay te, tumatakbo ang oras. 29 ka na't ilang taon na lang ilalampas ka na sa kalendaryo. Saad ng isa niyang kaibigan na si Flor. Tama ka dyan, Mare. Gatong pa ng mga kaibigan nito. Hayaan nyo na, baka nag-iipon lang si Ray para sa kasal namin. Ay nako, sana naman at dapat lang talaga. Grabe ang taga nyo na, Mars. Kung wala rin namang patutunguhan yan, mas mabuti pang... Hindi na naipagpatuloy ng babae ang kanyang sasabihin dahil kaagad tinakpan ng mga kaibigan nito ang kanyang bunganga. Huwag mo nang pansinin si Flor, pasmado lang ang bibig niyan, sabi naman ng isa. Napapaisip din si Jane sa mga sinabi ng kaibigan. May mga point din naman ang mga ito, ngunit sadyang mahal ni Jane ang kasintahan kaya handa siyang maghintay sa magiging desisyon ni Ray. Huwag niyo na kami problemahin, kapag kami kinasal, invited naman kayo. Ay naku, dapat lang. Mataray na saad ng kaibigan nito. Hindi rin nagtagal ang kanilang tsikahan at agad rin nagpaalam dahil may kanya-kanya na itong pamilya at mga anak. May racket na naman ngayon si Jane, kaya inayos niya na ang mga gamit sa pagme-makeup at kaagad sumakay ng taxi para makapunta sa kliyente. Yayamanin ang may make-upan niya ngayon, kaya kabado siya. Hello ma'am, ikaw po ba si Amaya? Tanong niya sa babae na makarating ito sa location. Yes, ako nga. Saad naman ito. Start na po tayo? Sure. Kinuha ni Jane ang gamit nito sa lagayan at inilabas para madali niyang madampot. I need to go in 20 minutes. Matatapos mo ba ito sa loob ng ganun katagal? Napaisip naman si Jane. Sige po ma'am, kakayanin po. Maganda ng babae kaya simpleng makeup lang ang ginawa ni Jane at sobrang ganda ng aura nito. Okay na po ba yan, ma'am?
Na-impress naman ang babae nang makita ang refleksyon sa salamin. Wow, sobrang nice ng pagkaka-makeup mo. Thank you po ma'am, maganda kasi kayo. Kumuha ng sobra ang babae at ibinigay ito kay Jane. Bayad ko, super thank you sa pagpapaganda sa akin. Thank you din po ma'am Amaya. Agad na nagpaalam si Jane na umalis na dahil nag-aayos na din paalis ang babaeng si Amaya. Pumunta muna siya sa grocery store para bumili ng mga pagkain. Nang buksan ni Jane ang sobre ay napangiti siya dahil ang laki ng bayad ng babae kumpara sa iba niyang mga kliyente. May canned goods na nahulog at nadaplisan nito ang balikat ni Jane. Agad itong napagawi sa pinagmulan noon at nakita niyang isang lalaking nagulat rin sa nangyari. Sorry miss, sorry talaga, hindi ko sinasadya. Hindi naman masakit kaya hindi na lang iyon pinansin ni Jane at nagpatuloy na lang sa pamimili. Pagkatapos magbayad ng mga pinamili, lalabas na sana si Jane pero may biglang pumigil sa kanyang kamay at nang lumingon siya, kaagad namang binitiwan ng kung sino. Hay, nakangiting saad ng lalaking nakaharap niya kanina. Sorry nga pala ulit. Muling pagpapaumanhin ito kay Jane. Ayos lang, hindi naman yan masakit. Tatalikod na sana si Jane pero muli na naman siya nitong pinigilan. Pwede ba kitang yayain kumain bilang paghingi ng sorry? Nahihiyang tanong ng lalaki. No need na. Wala naman talaga sa akin ang nangyari kanina kaya huwag ka nang mag-sorry. Sambit naman ni Jane. Hindi na nagsalita pang lalaki at hinayaan na lamang siya nito kaya kaagad na siyang umalis. Pagka-uwi ng bahay, katahimikan ang sumalubong kay Jane. Palagi siyang nag-iisa sa bahay na yon at minsan napapaisip na rin siya na ayayin ng kasintahan na magpakasal at bumuo ng sariling pamilya. 7:00 ng gabi nang makauwi si Ray mula sa trabaho nito. Sinalubong ito ni Jane ng yakap bago kinuha ang bag at gamit na dala ng lalaki. Kumusta ang araw mo? Same as usual. Matabang na sagot ni Ray sa kanya. Mukhang pagod ito. Gutom ka na ba? Ipaghahain na kita sa kusina. Sige, mauna ka na doon at susunod na lang ako. Mabango ang ulam na niluto ni Jane. Alam niyang paboritong-paborito ito ng kanyang kasintahan. Kadalasan niya itong ginagawa kapag may nais sabihin o hingiin sa lalaki. Kaya habang papasok pa lang sa kusina si Ray, may ideya na ito na mayroong sasabihin sa kanya si Jane. Ano na naman ang gusto mo? Tanong nito nang makaupo na. Binigyan muna ito ni Jane ng kanin at ulam bago sumagot. Kumain na lang muna tayo. Mabuti pa nga. Nakapag-isip-isip na si Jane sa sasabihin nito. Sigurado na siya sa desisyong bumuo ng pamilya kasama ang lalaking kaharap niya ngayon. May sasabihin ka ba o hihingin? Tanong ni Ray. May sasabihin ako. O sige, sabihin mo na. Uminom muna ng tubig si Jane bago nito hinarap ang kasintahan para sabihin ang nais mangyari. Gano'n na nga tayo katagal? Pag-uumpisang tanong nito. Siyempre, mag-6 na taon na tayo. Sa loob ng 6 na taon, wala ka bang naisip na plano para sa ating dalawa? Muli niyang tanong rito. Napakunot naman ang noo ng lalaki. Bakit? Meron ka pa bang ibang gusto? Nadismaya naman si Jane sa narinig nito. I mean, bumuo ng pamilya. O wala pa ba yan sa plano mo? Bumuo ng pamilya? Patanong na saad ni Ray. Wala pa. May mga goals pa tayong dapat makuha bago yan. Okay, tanging nasabi ni Jane. Iniligpit na lang niyang pinagkainan nila ng kasintahan at hinugasan ng mga ito. Ngunit habang ginagawa iyon, sumagi pa rin sa isip niya ang mga sinabi ng kanyang ka-live-in. Nakaharap sa laptop si Ray at si Jane naman ay nag-aayos ng higaan. Habang nakatingin sa lalaki ay hindi mapigilan ni Jane na muli nitong sabihin ang kanyang nais. Mahal? Pagtawag nito. May kailangan ka ba? Tungkol sa sinabi mo kanina, wala ka ba talagang plano? Jane naman, kung yan ang nais mong mangyari, dapat may marami at sapat na tayong pera. Kaya nga, nagtatrabaho tayo eh. Pero ako lang naman ang kumikita ng malaki sa atin. Kung permanente sana yung trabaho mo, ay mas makakaipon tayo ng malaki-laki. Alam mo namang mahirap ang buhay ngayon. Maraming dapat bayaran at kung gusto nating mabigyan ng maayos na buhay ang magiging mga anak natin, dapat mayroon tayong sapat na pera o regular na trabaho. Ako, may regular na trabaho nga pero hindi pa naman ma-promote. Kulang at kulang.
Yung tubig, kuryente at wifi natin dito sa bahay. Sagot ko naman lahat, pati sa pagkain natin, madalas ako. Minsan ka lang naman mag-grocery kapag may racket ka. Papaano na lang kung magkasakit ako at ilang linggong hindi makapasok sa trabaho? Paano tayo o ang magiging mga anak natin? Alam ko naman na nagkakaedad na tayo, pero ayaw ko naman maging irresponsable na magulang. Hindi biro ang pagkakaroon ng pamilya. Mahabang paliwanag na Ray. Ano namang trabaho ang papasukan ko? Tanging na itanong na lang ni Jane. Saglit namang napaisip ang lalaki bago sumagot. Kung ako ang tatanungin mo, mag-abroad ka na lang kahit 2 o 3 taon. Mas malaki ang sahod doon at siguradong mas madali ang pag-iipon natin. Ano? Mag-a-abroad? E di, magkakahiwalay tayo noon. Gusto mong magkapamilya, di ba? Seryosong tanong nito sa babae. Oo naman. Yun ang naiisip ko na pinakamabilis na paraan para makapag-ipon tayo ng pera. Ganon din ako. Magtitipid ako para lalo tayong makapag-ipon. Para pagbalik mo, pwede na tayong magpakasal at magkaroon ng mga anak. Hindi nakasagot si Jane. Nanatili iyong palaisipan sa kanya at paulit-ulit nitong pinag-iisipan ang magiging desisyon. Gustong-gusto niya nang bumuo ng sariling pamilya. Bagay na hindi nila magawa dahil ayon kay Ray ay mag-iipon muna sila. Napatawag si Jane sa mga kaibigan nito para sabihin ang tungkol sa kanyang plano. Ay Mars, ano ba talagang gusto mo? Tanong ni Flor mula sa kabilang linya. Yun nga, gusto ko na ngang magkapamilya tulad nyo. Eh ano bang sabi niyang partner mo? Mag-ipon daw muna kami. Eh di maghanap ka ng trabaho at mas magsumikap ka. Yun nga ang sabi niya mag-abroad na lang daw ako dahil mas malaki ang sahod doon. Eh talaga namang mas malaki pero malalayo ka naman sa kanya. Ayaw mo bang magnegosyo na lang dito sa Pilipinas? O kaya mag-training ka para mas gumaling ka sa pagme-makeup mo? Sigurado makakakuha ka ng mas maraming kliyente. Pero ikaw ang bahala sa magiging desisyon mo. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko rin naman na dito na lang ako. Kaya lang kung magnenegosyo ako, wala naman akong puhunan. Tsaka yung sinasabi mong mag-training ako, mahal rin ang bayad. Tapos wala namang kasiguraduhan kung okay bang magiging mga kliyente ko. Mag-a-abroad ka? Kaagad na tanong pa ng isang kaibigan nito na tila ba nabigla sa kanyang sinabi. Oo, alam mo namang pangarap ko ang magkapamilya kaya gagawin ko yon para mas mapabilis ang pag-iipon namin. Eh pwede ka namang makaipon ng hindi nag-a-abroad, Mars. Pero mas mapapadali kapag nandun. Rinig ang pagbuntong hininga ni Flor mula sa kabilang linya. Desisyon mo pa rin naman ang masusunod. Basta kahit anong mangyari, nandito lang kami. Salamat talaga sa inyo. Mama, I want to eat na po. Tinig ng bata mula sa kabilang linya. Okay, hintay ka lang. Saan naman ni Flor sa anak nito? Sige na Mars, papakainin ko muna tong anak ko ha. O sige, bye. Mas lalong nagkaroon ng lakas ng loob si Jane na magtrabaho dahil nagkaroon siya ng motivation matapos marinig ang tinig ng anak ng kanyang kaibigan. Gustong-gusto na talaga niyang magkaroon ng sariling pamilya. Noon, hindi niya naman pinagtutuunan ng pansin pero ngayon, muli na namang nanumbalik ang pagnanais niyang iyon. Oh, ano na mahal? Magtatrabaho ka ba sa abroad? Tanong ni Ray habang nakahiga at nakalagay ang kamay nito sa ibaba ng kanyang ulo na para bang ginagawang una ng kamay. Hindi ko pa lubos na napag-iisipan, tanging nasaad ni Jane. Gustong-gusto na niya at malakas na ang loob niya, ngunit may kaunti pa rin siyang pagdadalawang isip. Mag-abroad ka na kasi, mag-iipon tayo para sa pangarap mong pamilya. Pangarap ko lang? Napabango naman si Ray at niyakap nito ang babae mula sa likuran. No, I mean, pangarap nating pamilya. Sige, sisikapin ko rin mapabilis ang pag-iipon natin. So, mag-a-abroad ka na? Nakangiting hinarap ni Jane ang partner nito. Oo, mag-a-abroad na ako. Walang mapagsidla ng saya ang tuwang nararamdaman ni Ray nang marinig nito ang sinabi ni Jane. Natuwa rin si Jane sa reaksyon ng lalaki at mas nadagdagan ang kanyang motivation na mag-abroad. Nang magdesisyon si Jane na mag-apply na sa mga agency ay palaging nandyan ang kanyang partner para samahan at tulungan siya sa mga kakailanganing dokumento. Dapat na makapasok ka. Dapat na makapag-abroad ka. Saad ng lalaki habang papunta ang kasintahan sa interview. Mas excited pa nga si Ray kaysa kay Jane na sasabak na sa interview.
Halata namang mas malaki ang ninanais nito na makapag-abroad talagang kasintahan. Kaya naman, nang matanggap si Jane ay nagpahanda ng pagkain sa Ray para i-celebrate iyon. Congrats mahal! Masayang bati nito. Para sa pangarap nating magandang buhay para sa ating pamilya, saad naman ni Jane. Nandyan din ang 4 na kaibigan ni Jane para sa huling araw nito bago mangibang bansa. Mag-ingat ka doon ha, nandito lang kami para sa'yo. Saad naman ng 3. Mars, alagaan mong sarili mo doon ha. Ingat ka. Bili naman ni Flor. Huwag kang mag-alala Flor, matatag kayang kaibigan natin. Saad naman ni Telma. O sige, paalam na sa inyo ha. Nagyakapan silang 5 at huling pinaalaman ni Jane ang partner nito. Mahal, huwag kang mag-alala sa akin kapag nasa abroad na ako ha. Saad nito dahil bakas ang pag-aalala sa mukha ni Ray. May tiwala akong kayang-kaya mo mahal. Pangako na kapag makakaipon na tayo ay kaagad tayong mapapakasal at bubuo ng sarili nating pamilya. Mahigpit na niyakap ni Jane ang kasintahan sa huling pagkakataon. Dala-dala niya ang pangako at pag-asang makamit ang pangarap habang nasa biyahe. Makalipas ang mga oras, nakarating na rin ito sa bansang pagtatrabahuhan. May taong nag-abang sa kanya sa airport at kaagad itong dinala sa kanyang magiging amo. Good morning ma'am, I'm Jane Vasquez from Philippines. Oh, Philippines, pag-uulit ng babae. Yes ma'am, why? Oh, nothing, I just remember something. Okay, come inside. Pag-aaya ng babae. Dinala ng amo si Jane sa loob ng bahay nito. Makikita ang malalaki at matataas na salamin. Maputing dingding at ganon din ang sahig nitong tiles. Sobrang ganda ng bahay at puno ng mamahaling gamit. This is my husband, Francis. Pagpapakilala nito sa asawa. This is my child, Francesca. And I am Tessa. Pagpapakilala nito sa sarili. Hello Sir Francis, Madam Tessa and Ma'am Francesca. Gabi na nang tumawag si Jane sa kasintahan nitong si Ray. Hello mahal. Oh Jane, mahal, nakarating ka na ba? Oo, nandito na ako sa bahay ng amo ko. Mabuti naman kung ganon. Kaya nga mababait naman sila. Wika pa ni Jane. Di mas mabuti. Basta magtrabaho ka ng mabuti dyan at magtatrabaho din ako dito. Hindi rin nagtagal ang pag-uusap nila at ibinaba na rin ni Jane ang tawag para makapagpahinga ito. Sa unang araw ng kanyang pagtatrabaho ay ang asawa lang at anak ng madam nito ang kasama niya sa bahay. Pagkatapos niyang magluto ay maglilinis naman, yun lang ang bili ng kanyang madam kaya nakakapagpahinga naman siya kahit papaano. Jane! Rinig nitong sigaw ng kanyang boss na si Francis. Yes sir, do you need anything? I want you to clean my room, now. Utos pa nito. Okay sir. Saad naman ni Jane at sinimulan na ang paglilinis. Puno ng basura ang kwarto ng lalaki. Maski si Jane ay nadismaya sa nakita nito. Ang mga bedsheet ay para bang ilang buwan ang hindi nalalabhan, ganon din ang punda ng mga unan. Ang sahig ay parang hindi nakaranas ng linis at ang amoy ng kwarto ay pinaghalong amoy ng mga pabango at mabahong mga gamit. Make sure to clean my room before 11 a.m. Maring utos ng lalaki bago iniwan sa loob si Jane. Habang ginagawa ang trabahong yon ay nagtatakip ng ilong si Jane. Ginawa niya yun ng mabilis dahil 1 oras lamang ang ibinigay sa kanya. Habang tumatagal ay mas lumalala pang pinapagawa ng asawang lalaki at ng anak nito. Jane, clean my bathroom, the floor in my room and also clean the pool. Sunod-sunod na utos ng anak ng kanyang amo. Jane, can you please wash my clothes first? Saad naman ang madam nitong si Tessa. Hindi na alam ni Jane kung anong uunahin. Minsan lang mag-utos sa kanya ang babae, kaya ito munang inunan niya. Okay ma'am, saad nito. Nakatanggap ng mura si Jane mula sa anak ng amo dahil matagal niyang nagawa ang inutos nito sa kanya. Lahat ng inakala ni Jane ay kabaliktaran pala. Ang akala niya'y mababait ang mga amo, ngunit habang tumatagal ay umiiba na ang mga pag-uugali nito maliban sa among babae. Hello mahal, kailan ka pala ulit magpapadala? Boses na Ray mula sa kabilang linya. Bukas o sa makalawa pa, saad naman ni Jane. Umupo ito sa kama at sumandal sa headboard dahil nangangalay ang likod nito. Bakit mo nga pala naitanong? Kasi para sabay ko nang i-deposit sa bangko kasama nung sahod ko. Ganun ba? Katapusan ngayon pero sabi ni madam bukas niya pa ako masasahuran kaya sa makalawa na lang ako magpapadala. Sige, basta sa makalawa ha.
paninigurado ng lalaki. Yun lang naman ang pakay ko. Sige, bye. Mag-ingat ka dyan. Sabi pa ni Ray bago ibinaba ang tawag. Tuluyan nang nagpahinga si Jane sa kama nito. Nananakit ang buo niyang katawan sa buong araw na pagtatrabaho. Kinuwenta ni Jane ang lahat ng perang na ipadala niya na sa Pilipinas. 200,000? Saad nito at napaisip. Kulang pa siguro to. Pero dadagdagan ko pa. Pagod niyang saad sa sarili. May natitira pang 1 taon ng kontrata ni Jane kaya kahit 1 taon pa lang siya ay parang uuwi na ito, ngunit hindi pa sapat ang kanilang ipon. Maagang nag-grocery si Jane dahil wala nang laman ng refrigerator nang buksan niya ito para magluto. Kahapon lang ay marami pa naman yung laman kaya nagtataka siya kung bakit wala na siyang maiiluto ngayon. Here's the budget for the food, saad ni Tessa at ibinigay nito ang pera kay Jane bago umalis para pumasok sa trabaho. Kumuha ng lalagyan si Jane para sa mga gulay. Palabas na siya ng matanawang anak ng kanyang amo na nakatayo sa pintuan. Good morning, Ma'am Francesca. Bati niya rito. Taas kilay itong tiningnan ng babae. Mother give you money? Can I see it? Kinakabahang sumagot si Jane dahil alam na nito ang gagawin ni Francesca. She gave me the budget for the food. Here's the money. Inilahad niya ang pera. Lingid sa kaalaman ng anak ng amo, binabawasan niya ito dahil siguradong malaki na naman ang kakaltasin nito sa budget. Nang maibalik ang pera kay Jane, taas kilay ulit itong tiningnan ng babae. Don't you ever dare to tell it to my mother. May pagbabantang tinig pa nito. You can go now. Habang nag-grocery, bigat na bigat ang babae sa pagpupush ng cart nito. Muntik na siyang madapa nang masabit ang paa sa kung anong bagay. Hey miss, are you okay? Boses ng isang lalaki. Nang magtinginan ang mga ito, kapwa rin silang nagulat. Hay, what a coincidence. Saan ng lalaki? Ikaw na naman? Siguro, tadhana na to. Nakangising sabi pa ng lalaki. Destiny mo mukha mo. May partner na ako, no? Tinaas ng lalaki ang kamay nito. Okay. Nagpatuloy na si Jane sa pamimili. Habang tinutulak ang cart ay bigla na namang may tumulong sa kanya. At nang lingunin niya ito, ang parehong lalaki pa rin na kausap niya kanina. Ako nga pala si Vin, pagpapakilala ng lalaki. Ako naman si Jane. Walang ganang sagot naman ito. Nice to meet you, Jane. Binaliwala lang yun ng dalaga at hindi na pinansin ang pangungulit ng lalaki. Patuloy ang masamang ugali ng pamilya ng amo nito. Nang matapos mag-grocery si Jane ay umuwi na rin siya kaagad. Lumipas ang mga araw, patuloy ang masamang pag-uugali ng pamilya ng amo nito at unti-unti na rin sumasama ang pakikitungo ng mismong madam ni Jane. Kapag tumatawag ang kasintahan nitong si Ray, hindi niya pinapahalata na nahihirapan na siya sa trabaho. Patuloy pa rin ang pagpapadala niya ng pera. Walang palya kada buwan dahil ang iniisip niya, yon ang kanilang ipon. Hi Miss Jane! Agad na umiwas si Jane ng daan nang marinig na naman ang boses ng lalaki. Siguradong kukulitin na naman siya nito. Simula nang magkita sila ay palagi na niyang nakakasalubong ang lalaki sa daan at kadalasan ay sa grocery. Simula nang magkita sila ay palagi na niyang nakakasalubong ang lalaki sa daan at kadalasan ay sa grocery. Alam mo, ang kulit mo ring lalaki ka. Pagod na nga yung tao eh. Inis na sabi ng dalaga. Sorry naman, gusto ko lang naman makausap ang kababayan ko. Sabi naman ni Vin, marami namang kababayan natin ang nagtatrabaho dito ah. Pero ikaw lang ang nakikita ko at palagi kong nakikita dito. Malapit nang matapos ang kontrata ko dito, ilang buwan na lang at hindi na kita makikita ulit. Baka nakalimutan mong sa Pilipinas tayo unang nagkita. Pauwi na rin ako kaya see you there. Nakangising sabi pa ng lalaki. Sige, invite kita sa kasal ko at gagawin rin kitang ninong ng magiging mga anak ko. Sabi pa ni Jane. Nakangiti ito habang sinasabi yon dahil malapit nang matupad ang mga pinapangarap niya. Okay, sabi mo eh. Makalipas ang ilang buwan at tapos na ang kontrata ni Jane. Sa wakas ay makakalaya na siya sa malaimpyernong bahay na yon. Makakapagpahinga na rin siya ng maayos kasama si Ray. Pretty naming friend, uuwi ka na ba? Tanong ng mga kaibigan ni Jane mula sa kabilang linya. Oo, at pagka-uwi ko, magsisimula na kaming bumuo ng pamilya ni Ray. Abot ay ngang ngiti na sabi pa nito. Si Ray ang sasalubong kay Jane sa airport. Yun ang napag-usapan nila bago ang araw na umuwi si Jane.
Nang makarating ng eroplano sa Pilipinas, excited na siyang bumaba. Agad naman niyang natanaw si Ray na kumakaway sa kanya. Mahigpit na yakap ang itinugo nila sa isa't isa. Miss na kita. Mukhang kinakabahan naman si Ray dahil hindi ito makasagot. Mahal, hindi mo ba ako na-miss? Hindi lang talaga ako makapaniwala na nandito ka na. Miss na din kita. Agad silang umuwi para makapagpahinga na rin si Jane. Nang pumasok na sa loob ng bahay, napansin nito ang malaking pagbabago. Wow, ang ganda naman ng pagkaayos mo ng bahay natin. Natutuwang sabi pa ni Jane. Ngumiti lang naman si Ray sa kanya. Agad na dumiretso si Jane sa kwarto at nagpahinga na dahil sobra siyang napagod sa biyahe. Nakaramdam siya ng pagkalam ng sikmura kaya binalak niyang lumabas. Ngunit hindi pa man niya nabubuksan ng pinto, may narinig na siyang boses na nagkakwentuhan sa labas. Unti-unting humina ang boses na naririnig nito. Dahan-dahang pinihit ni Jane ang pintuan bago lumabas. Habang sinusundan niyang mga tinig, mabilis din ang pagtibok ng kanyang puso. Nagmumula sa sala ang boses. Boses ng babae at lalaki iyon. May namumuo ng hinuha sa isipan ni Jane ngunit pinapalakas pa rin ito ang loob hanggang sa tuluyan ang makita ng dalawa niyang mga mata ang bagay na hindi niya inaasahan. Ray? Hindi makapaniwalang saad ni Jane. Sino yan? Nangingilid ang luha nito habang nagtatanong. Wala, katrabaho ko lang. Ano? Ako? Katrabaho mo lang? Galit na sabi ng babae. Pwede bang tumahimik ka muna? Hindi! Sabihin mo ng totoo. Pagod na hinarap ni Jane ang lalaki. Ray, nagawa mo kong lokohin? Hindi mo ba naisip ang paghihirap ko sa ibang bansa para sa pangarap natin? Jane, pangarap mo lang yun. Pangarap ko lang? Tinulak mo ko mga ibang bansa dahil sabi mo para sa pangarap natin. Ray, pinangakuan mo ko ng kasal at pamilya. Hindi natapos ni Jane ang sasabihin ito nang magsalita ang babae. Kasal? Nababaliw ka ba? At anong pamilya? Hindi ba sinabi sa'yo ng lalaking to na kasal na kami at meron ng anak? Buntis pa ako ngayon. Tuluyan ang nanghina si Jane sa narinig nito. Hindi pa napawi ang pagod at paghihirap sa ibang bansa ngunit ngayon, nadadagdagan pa. Pagod na ako. Pagod na pagod ako sa trabaho dahil buong akala ko may uuwian akong taong papahingahan ko at kasamang bubuo ng naiwan kong pangarap. Pero sa lahat ng paghihirap ko, ganito pang isusukli mo? I'm sorry, Jane. Sorry pero hindi ikaw ang babaeng nais kong makasamang tuparin ang mga bagay na pinapangarap mo. Hindi na alam ni Jane kung anong gagawin. Mas nangingibabaw ang sakit na kanyang nararamdaman. Okay, sige, ibalik mo na lang ang perang pinaghirapan ko. Hahayaan na kita sa gusto mo. Pera mo? Di ba ibinigay mo na yon? Singit ng babae. Anong binigay? Hindi ako naghirap para ipamigay ang pinaghirapan ko. Hindi ikaw naghirap kaya huwag kang magsabi na parang may ambag ka dahil wala at wala kang alam. Sigaw ni Jane pabalik sa babae. Gusto niya itong sampalin at sabunutan pero buntis ito. Pinigilan din siya ni Ray. Maibabalik ko ang pera mo pero hindi na buo. Yung kulang, huhulug-hulugan ko na lang. Wala na akong pakialam. Basta ibalik mo. Pero, wala nang pero. Nung niloko mo ba ako may sinabi kang pero? Di ba wala? Yun na lang ang hinihingi ko. Ibalik mo ang pinaghirapan ko at malaya ka ng gawin ang gusto mo. Lumayas ka na rin sa bahay na to. Masakit para kay Jane ang nangyari. Humingi rin ng isang araw si Ray para makapag-impake ng kanilang mga gamit. Nang mga sandaling yon, hindi na kaya pa ni Jane na makita si Ray. Kaya naman, napagpasya niyang umalis muna at mag-check-in sa isang hotel. Pakiramdam ng babae, para bang nasa kanya na lahat ng kamalasan dahil muntik na siyang matumbahan ng gamit. Kapag may nangyayaring aksidente, ikaw talaga at ako ang palaging kasama. Isang pamilyar na tinig ang narinig ni Jane mula sa kanyang likuran. Nag-aalangan siyang lumingon, ngunit kusa nang humarap sa kanyang lalaki. Nice to see you again! Nakangiting saad nito, ngunit napawi ang mga ngiting iyon nang makitang namumula ang mga mata ni Jane. Umiiyak ka? Teka, kakauwi mo lang di ba? Nilagpasan lang ni Jane ang lalaki at patuloy nitong hinanap ang kwarto. Hey Jane, kausapin mo naman ako. Pagod ako. Mahinang saad ni Jane. Nangangatalang boses nito at pinipigilan ang pag-iyak. Eh di, magpahinga ka.
Wala na. Hindi na matutuloy. Huwag ka nang umiyak. Hanapin muna natin ang kwarto mo pagkatapos sabihin mo sa akin ang nagpapaiyak sa'yo. Tinulungan ni Vince si Jane na dalhin ang gamit nito. Nakaakbay ito sa babae para takpan ito sa mga taong dumadaan. Nang makarating sa room, kaagad na napaupo si Jane. Halata ang pagod sa kilos nito. Sabihin mo sa akin kung okay lang para mabawasan din ang nararamdaman mo. Saad ng lalaki, baka sa mukha nito ang pag-aalala. Wala na. Hindi na matutuloy. Wala nang pag-asa pa. Kung ano man ang tinutukoy mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Kung hindi man matutuloy, malay mo sa susunod na pagkakataon ay pwede na. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit. Mga sakit-sakit na yan. Sanay na ako dyan. Tapos na akong damdamin pa yan kaya tinatawan ko na lang minsan. Paano ko tatawanan kung ang tinatawanan? Mga hayop. Nagpapakahirap ako sa ibang bansa tapos pagka-uwi ko, surprise! Tinupad ng pangarap ko sa iba. Hagulhol na saad pa ni Jane. Hindi pa napapawi ang pagod ko pero ngayon, parang gusto ko na lang mawala. Every pain has a purpose, okay? Pag hindi para sa'yo yung isang tao, maybe may tao talagang nakalaan para sa'yo. Sinaktan ka, hindi dahil deserve mong masaktan. Yun ay dahil deserve mo ng taong magmamahal sa'yo. Sa usapan ng dalawa ay unti-unti ring nabawasan ang bigat ng loob ni Jane. Hindi niya lubos na kilala ang lalaki, ngunit magaan ang loob niya rito. Dumaan pang mga ilang araw, linggo at buwan ay naging malapit sa isa't isa sina Jane at Vin. Dahil sa binata, unti-unting nakalimutan ni Jane ang panlolokong naranasan niya mula sa dating kasintahan. May sasabihin ako sa'yo. Sige, ano ba yon? Saan nga tayo ngayon? Tanong nito sa babae. Sa simbahan. Ano ang namumuno sa simbahan? Muli nitong tanong. Pari. Jane, magpapari ako. Diretsyong saad ni Vin na nagpagulat sa babae. Magpapari ka? Hindi nito alam kung matutuwa ba ito o maiiyak. Ngumiti naman sa kanyang lalaki at hinarap siya nito. Humingi ako ng sign sa Panginoon kung ipagpapatuloy ko bang pagiging pari. Meron akong mga doubts sa sarili ko. Isang dahilan kung bakit ako pumasok dahil natakot akong masaktang muli. Pero dumating ka. Humingi ako ng sign at ikaw yun. Ikaw yun, Jane. Napayakap ang babae sa narinig nito. Hindi aksidenteng nagkita tayo. Hindi aksidente na nalaglagan ka ng canned goods dahilan para makita kita. Hindi aksidenteng nasabit ang paa mo sa pantaling kinuha ko dahilan para muli kitang makita at makilala. At mas lalong hindi rin aksidente na makita kita sa hotel dahil yun ang naging dahilan para maging malapit tayong dalawa, Jane. Hinawakan nito ang babae sa kamay. Hindi aksidenteng nandito tayo ngayon dahil yun ang nais ng Panginoon para sa ating dalawa. Pagkatapos ng pag-aming iyon, inamin rin ni Jane ang nararamdaman nito para sa lalaki. Sabay nilang sinamahan ng bawat isa na makalimot sa nakaraan at magkasama nilang binuo ang mga sarili mula sa pagkawasak. Makalipas lamang ang isang taon, tuluyan ang natupad ang pangarap ni Jane. Natupad ang pangarap niya na maikasal at bumuo ng pamilya kasama ang taong sinamahan siya na muling bumangon at magpatuloy. Taong tinanggap siya at minahal ng buong buo sa kabila ng lahat. Higit sa lahat ay ang taong naging bahagi ng pagtupad niya ng mga pangarap. At yun ay walang iba kundi si Vin. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na lagi tayong magtira para sa ating sarili. Kung ikaw ay isang OFW, huwag mong ipadalang lahat ng pera o sweldo na mayroon ka. Tandaan na hindi laging malakas ang ating pangangatawan. Pag umuwi ka na dito sa ating bansa, wala ka kagad mahahanap na trabaho at hindi rin kaagad lalago ang negosyo. Huwag rin tayong magtiwala ng lubos sa mga tao kahit yan ay kamag-anak o matagal nang kakilala. Lagi rin nating tatandaan na kung merong umalis ay merong darating na mas better. Kung nasaktan at nabigo ka man ngayon, ibig sabihin mas marami pang blessing ang darating sa'yo. Mas magiging masaya ka pa sa mga susunod na panahon. Basta huwag ka lang mawala ng tiwala at pag-asa. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.